Dagdag pa ho dito mga bossing. Yung anim, tama ba? Anim ho. Pakilalang akusado sa Anim na nagpakilalang akusado ay lumalakas na po ang loob. Pakinggan nyo po ito. apat pang nagpakilalang akusado sa kaso ng missing sabungero. Lumantad na. Nananawagan din ng proteksyon mula sa gobyerno. Narito ang balitang kumpirmado. Siguro Kasi ho, narinig nila mga kababayan na si alias Totoy susuportahan at puproteksyonan po ng DOJ. Di po ba? So ngayon, syempre, etong mga ito, may lamang kami dyan. Sige, magsasalita na din kami. Para bumaba ang aming kaso, sasabihin na namin ang aming nalalaman. Tapos, ang maririnig mo sa gobyerno, babakapan namin kayo, poproteksyonan namin kayo, ituro nyo lang ang mga gumawa nito. Lumalakas na po ang loob nila. mula Quezon City, mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, take it away! Bakit ho kaya nung panahon ng dating Pangulong Duterte, hindi lumakas ang loob nila? Baka iniisip na, nako, wala namang proteksyon galing sa gobyerno kung magsasalita tayo. Baka mamaya magkakaibigan pa yung mga yan. Wag na lang. Jeff Marlin, lumantad na ang apat pang nagpakilalang mga akusado na kasamahan ni alias Totoy sa kaso ng missing sabungero. Sa isang online live na tumagal ng 6 na minuto, nagpakilala ang apat na kabilang sila sa kinasuhan noon sa Manila Arena. Wow. Ayon sa apat, lumitaw sila para humingi rin ng proteksyon sa gobyerno para sa kanilang seguridad at kanilang pamilya dahil kabilang din sila sa mga biktima. Ako, natatapangan ho ako talaga dito kay Secretary Boying Remulla, mga boss. Biruin mo, malalaki yung mga kinakalaban nila. Ano po? Kay Kibuloy. Diba? Kay Buloyski. Tapos eto naman, mukhang malaki din po. Pati Supreme Court kayang bayaran nung mastermind daw na sinasabi niya. Pero tinutuloy pa din nila at talagang gusto nila na makakuha ng hustisya yung mga sabungero. Sabi po namin sa gobyerno, humingi din po kami ng justisya at hindi lang po si alias Totoy yung pakinggan nyo kasi isa din po kami. Ako, dumadami to. Dumadami ho yung mga tumitestigo, no? At nagsasabi ng may nalalaman sila. Sa mga biktima, dapat malaman din po yung katotohanan. Nilinaw din ng mga ito na in-house security sila at si alias Totoy ang happy nila. Ibinunyag nilang big-time personality umano itong si alias Totoy. May sariling bodyguard, may resort at maraming ari-arian. Nananawagan sila kay alias Totoy na huwag na silang idamay, magsabi ng totoo at maawa sa kanila at kanilang pamilya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Kelly Cordero, DZM. So, biruin mo, back upan nung mga dating kasamahan ni alias Totoy na totoo yung sinasabi. Tama. No? At with bodyguard pala. Si alias Totoy, mga bossing. Tingnan nyo. Ngayon ho, mga kababayan, dahil doon sa mga ipinakita ni alias Totoy na mga video po video mga bossing, pinakita ni alias Totoy. Kaanak po nung pamilya. Pinakita niya, nagsasalita. Ito po, di ba, yung kamag-anak ninyo, mahal nyo sa buhay. Pinakita, kumpirmado. So, lalo pong lalakas ang pagprotekta po dito kay alias Totoy ng DOJ. Kaya po hindi natin masisisi yung iba, lumalakas din po ang loob na makipagtulungan, mga bossing. Sabi ni Jerry Arcala, Boss Mark, kung malaki ang kita sa sabong, saan ang kita ng gobyerno? Diyan, baka iyan ang pangbayad sa abogado nila, di kaya? Baka. Di natin alam. 150 million yun per month. Diba? Ngayon naman mga bossing, naku eto, ang Semenay. Semenay talagang pinangalanan si Gretchen Barreto. I cannot Yung SMNI, sabi, Gretchen Barreto at iba pa sangkot sa pagkawala ng 34 na sabongero. Yung pakinggan nyo yung magtatanong sa Semenay, pinangalanan si Gretchen Barreto ng Semenay mga bossing. Tayo dito, kahit po may mga lumalabas na alam natin, pangalan ni Gretchen Barreto na dadawit dahil nga po nakikita natin na kasama ni Atong Ang,
tayo po, lagi natin sinasabi, eto naman ang bawi, eto naman ang sabi ni Gretchen Barreto at ni Atong Ang. No? Kumbaga, hindi natin sila pinipinpoint agad na sila. No? Pero mukhang sa Semenay, pininpoint nila eh. Ayaw. So, lumulutan yung pangalan ni Gretchen Barreto kung sa Missing Sabongero. May ganun ba? I cannot comment on that yet. Kasi we have to, sabi ko nga, we Nagtatanong naman pala. Ano, kala ko pininpoint nyo si Gretchen Barreto. have to validate a lot of data. Pero may ganung info din kayo na may artista nga nasa More than that, marami pa. There are others. iba pang artista. Basta, there are others. Dumadami yung mga artista, yung mga malalaki, yung mga politiko, merong mga politiko, pati nga si Gretchen Barreto, ano sabi? Si Bato daw tumatalpak at meron daw pake. Alam niyo po ibig sabihin ng pake, mga kababayan? Pake, yun yung utang. No? O pake muna, pag natalo ka sa sabong, pag natalo ka sa ano, o pake muna. No, sa susunod ko na. Pakilista mo muna. No, di ba, Yorme? Hindi kasi mga bossing, si Yorme, ganyan magseta. O, pakilista mo muna. O, para kay Eddie at Patty. O, ganyan yung mga salitaan namin sa Tondo eh. Eddie si ano. Eddie pati si ano. Ganyan. Dapat kasuhan ni Greta ang SMNI. Hindi, mukhang nagtanong naman po sila eh. Kamusta yung coordination yung with Japan o doon sa Taal Lake? So, Hindi, sumulat pa lang kami. We just wrote. wala pang Tutulong ng ROV, but I think we'll be able to get equipment from the Bureau of Mines sa Geosciences dito sa DNR. sarili Meron din sila. May sarili tayo. Pero Saludo talaga ako dito sa tapang ni ni Boyeng Remulla. Kahit sabihin mo pa, kibuloy ka, meron kang napakalaking dome, oblo ka. Ito, yung malaki nga daw, ang tao na nasa likod po nitong sa sabong-sabong, etong mga sabongero. Pero nakita nyo naman po, ang pagpupursige na matuloy. Mabigyan po ng hostisya yung mga kababayan, yung mga kaanak, yung mga mahal sa buhay, at pati na po yung mga sabongero na sinasabi, di umano, na inilubog po, tinali sa buhangin at tinali sa may sako na buhangin para hindi lumutang doon sa Taal Lake. Tagal na yung kaso na yan. Sana masolve na yan. Dati Duterte, wala yan na-solve. O, sabi ni Arban Miramar. we still need mapping facilities. Kailangan mapapa natin. may timeline ba kayo doon, sir? Kailan yung target? As soon as possible. Alam mo naman DOJ, the deadline is always yesterday. There's never a timeline that's enough for anybody. Laging kulang ang oras. Diba? The deadline is always yesterday. Sino ba ang mahilig magpapatay? Sabi ni Jose Rizal. Sabi ni dating Pangulong Duterte naman, inuudyukan nila yung mga suspect na manlaban. Di ba? Kaya naman, kapag ka nagrinig ng mga kapulisan na, udyukan daw natin na manlaban. Tapos makakarinig kay Bongo. Tuloy pa din po ang reward, 500,000 sa buhay, 1 million sa patay, at 2 million sa manlaban o nanlaban. Ano po susundin ng pulis doon? Di syempre, sabi ng Pangulong Duterte, udyukan natin manlaban. Tapos sabi ni Bongo, may reward na 2 million ang manlaban. Bakit natin papasok sa oblo to? Bigyan mo lang ng barel. Panlabanin mo na lang para at least tag 1 million tayong dalawa. Di po ba? Ngayon, mga kababayan, papaalam na po ako. 1,564 viewers. No? Bukas ulit, naka-live tayo. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.